Nang kalagkarin si Aster sa pangunahing bahay ng mga Elmham, alam na niyang hindi ito magiging simpleng pagpupulong ng pamilya. Tinawag siya roon ng mga elder para hatulan sa gulong idinulot niya, at sa sandaling humarap siya sa kanila, naging nakamamatay ang tensyon. Sa harap ng buong silid, humingi si Zenith ng katibayan ng katapatan ni Hyfryd sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya na patayin ang sarili niyang anak. Ngunit sa halip na yumuko, pinili ni Hyfryd si Aster nang walang pag-aalinlangan, kahit pa mangahulugan ito ng pagkasira ng buo niyang pamilya. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Dahil wala ng dahilan para manahimik, pinunit ni Aster ang kanyang damit at inilantad ang 7 pakpak sa kanyang likuran, na ikinagulat at ikinatigil ng mga elder. Simple lang ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng lahat ang kapangyarihang ito. Ang Wingcrest ang pinagmumulan ng kapangyarihang mahika, at sa daan-daang taon, walang sinumang tao ang nagkaroon ng 7 pakpak. Ang ganoong antas ng kapangyarihan ay sinasabing para lamang sa Spirit Clan, ang mismong pinagmulan ng mga crest. Pero paano niya nakuha ang kapangyarihang ito? Sa isang malupit at malamig na lugar, si Aster, na may bugbog na katawan, ay lumapit sa kanyang ama na may matinding hangaring pumatay matapos sabihing ipinadala siya nito sa isang patibong para patayin. Inamin ito ng lalaki, tinawag si Aster na isang walang pakpak, kaya naman kailangan niyang mamatay para hindi na makapagdulot ng kahihiyan sa pamilya ng Elmham. Pagdating sa pamilya Elmham, sila ang pinakadakilang pamilya ng mga marshal sa kontinente, at tungkulin nilang protektahan ang royal family. Ang pinuno ng pamilya ay ang ama ni Aster, si Roderick Elmham, na siya lamang ang may 7 pakpak sa buong kaharian. Minsan na niyang iniligtas si Aster, na iniwang nag-agaw buhay sa isang snowstorm. At para bayaran ang utang na ito, ginawa ni Aster ang lahat ng ipinag-utos ni Roderick sa kanya. Gayunpaman, walang maibayad si Aster sa kanyang ama dahil wala siyang pakpak. Ang Wingcrest ay isang patunay ng kapangyarihang mahika, at kung mas maraming pakpak, mas malaki ang mana. Dahil siya lang ang walang pakpak sa Ducal House, tinawag siya ng kanyang mga kapatid na walang pakpak. Kahit na ganoon, patuloy na nagsanay si Aster sa espada araw-araw, umaasang balang araw ay masusuklian ang kanyang dedikasyon. Sa huli, ipinadala siya at ang kanyang squad sa isang misyon na tiyak na mabibigo, ngunit nagawa niyang makaligtas sa pagsubok. Ngayon ay sugatan siya at pagod, ngunit mayroon siyang galit sa kanyang ama na nagtapon sa kanya. Sinabi ni Aster kay Roderick na naniwala siya at sumunod pa sa kanya, ngunit tinaraydor siya nito bilang ganti. Ininsulto siya ni Roderick, tinanong kung anong inaasahan niya bilang isang kasangkapan, at sinabihan siyang umalis dahil tapos na siyang gamitin ito. Gayunpaman, sa kaibuturan, nag-aalab sa galit si Aster, at sumugod siya kay Roderick gamit ang kanyang espada. Kinamumuhian niya ang sarili sa bulag na pagsunod kay Roderick habang tinatawag ang sarili na isang kaawa-awang tanga. Tumama ang espada ni Aster kay Roderick, ngunit walang ni isang galos na naiwan. Biglang pinigilan si Aster mula sa likuran ng isang mana sword, at 2 binata ang lumitaw sa likod niya. Pinutol ng isa ang kanyang kaliwang braso, habang pinutol naman ng isa ang kanyang kanang binti. Sumigaw si Aster sa sakit habang bumagsak sa lupa na may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Lumalabas na ang 2 ito ay kanyang mga kapatid, at ininsulto nila siya habang nakahiga siyang walang galaw sa niebe, sinasabing mananatili siyang walang pakpak anuman ang mangyari. Ininsulto pa nila siya, sinasabing ang ganda niyang tingnan habang gumagapang sa lupa. Sinuntok ni Aster ang lupa sa pagkadismaya. Tinatanong si Roderick kung bakit pa siya nito iniligtas noong sanggol pa siya, kung itatapon lang din naman pala siya sa huli. Yumuko si Roderick para sabihin kay Aster na mali ang lahat ng iniisip niya dahil wala naman siyang pakinabang dito sa simula pa lang. Binanggit ni Roderick na ang kailangan niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na nasa loob ni Aster. Nalito si Aster dito, at idinagdag ni Roderick na ang kanyang ina ay talagang naging kapaki-pakinabang dahil dinala nito ang binhi na magsisilbi sa kanyang mga layunin. Pagkasabi nito, umalis si Roderick, iniwan si Aster na may maraming tanong sa kanyang isipan. Inabot niya ang kanyang kamay kay Roderick, sinasabing sabihin sa kanya ang lahat, ngunit tinapos siya ng kanyang mga kapatid nang may pananabik sa pamamagitan ng pagbaon ng kanilang mga espada sa kanyang likod. Habang dahan-dahang nawawala ng malay, kinukwestiyon ni Aster ang kanyang layunin kung ipinanganak lang pala siya para mamatay ng walang kabuluhan. Biglang naging napakainit ng lahat, at pagmulat niyang muli ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa makapal na nyebe. Lumingon siya sa paligid ng natataranta, at napagtantong nasa katawan siya ng isang sanggol, kaya nagtataka siya kung sa kanya ba talaga ang katawang ito. Natutulog sa tabi niya ang isang patay na babae na yakap-yakap siya. Ginamit ni Aster ang kapangyarihan ng paghahanap para tingnan ang paligid, at nalaman niyang may mga armadong lalaki na naghahanap sa kanya at sa patay na babae. Nakakagulat na narinig niyang nagtatrabaho sila para kay Roderick, at plano nilang bawiin siya para maibalik kay Roderick. Agad nitong ibinalik ang kanyang alaala sa mga sinabi sa kanya kung paano siya natagpuan sa isang gabing katulad nito sa gitna ng isang blizzard. Biglang napagtanto ni Aster na maaaring bumalik na siya sa nakaraan. Gayunpaman, ayaw pa niyang gumawa ng konklusyon, at naisip niyang kumpirmahin ito mamaya, ngunit kailangan muna niyang tumakas.
Alam niyang kung mananatili siya sa parehong posisyon, mapupunta lang siya ulit sa mga kamay ni Roderick. Kahit nasanggol pa lang, nagsimulang gumapang si Aster sa malupit na niebe na may mana sa kanyang mga kamay para lang makatakas sa lalong madaling panahon. Kahit na masama ang panahon at napapagod na siya, walang balak si Aster na magpigil dahil palagi siyang gumagapang sa kanyang nakaraang buhay, at plano niyang gawin ang parehong bagay para mabuhay anuman ang mangyari. Matapos gumapang ng malayo, hinimatay siya, at ilang sandali pa, natuklasan siya ng pinuno ng pamilyang si Hayfried, isang viscount, kasama ang kanyang anak na babae. Dinala ni Hayfried si Aster sa kanyang mga kamay, nagtataka kung bakit may sanggol sa ganitong kakatwang lugar. Tiningnan ni Hayfried ang bakas na iniwan ni Aster sa niebe, at napagtanto kung gaano kalayo ang kanyang narating, na labis niyang ikinahanga, ngunit kasabay nito ay nagkaroon ng mga tanong kung sino si Aster. Nang sa wakas ay magising si Aster, natagpuan niya ang sarili na tinititigan ng isang grupo ng mga batang babae na gustong makipaglaro sa kanya. Nataranta si Aster dahil hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid niya. Dahil sa takot sa anumang nangyayari, tumalon siya at nagsimulang gumapang palayo, ngunit hinabol siya ng mga babae, sinasabing tumigil siya. Gumana ang survival instincts ni Aster, at nagpatuloy siyang gumapang na naglalayong makalayo sa kanila. Naitulak niya ang sarili sa himpapawid gamit ang kanyang mahika, at agad niyang napagtanto na lagot siya habang nagsisimula siyang bumagsak sa lupa ng walang paraan para pigilan ito. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, nasalo siya ng viscount na tinukso siya sa pagiging isang misteryosong bata. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha nang mapagtantong muntik na siyang mamatay. Pagkatapos, tiningnan ni Aster ang lalaki, at dito niya napagtanto na nasa mga kamay siya ni Hayfried, ang viscount ng teritoryo ni Roderick. Nataranta si Aster dahil imposible talagang mapunta siya sa isa pang bahay ng mga Elmham. Sa madaling salita, si Hayfried ang pinuno ng pamilyang viscount, na isang sangay ng pamilya Elmham. Isa siya sa dalawang pakpak na dating pinagkatiwalaang magprotekta sa royal family. Gayunpaman, mas lalong nalito si Aster dahil dapat ay namatay na si Hayfried sa isang walang kwentang digmaang sibil na nagtapos sa tuluyang pagbagsak ng pamilyang viscount. Kinumpirma nito ang kanyang takot na bumalik na nga siya sa nakaraan. Gayunpaman, naiwan siyang tuliro dahil sinusubukan niyang takasan si Roderick at napunta sa mga kamay ng kapatid nito. Kinuha rin ng asawa ni Hayfried si Aster sa kanyang mga braso, habang sinasabi kung gaano siya nagulat na nawalan ng kontrol ang mahika ni Aster at nailunsad siya sa himpapawid. Nalaman ng babae na sinusubukan ni Aster na tumakas dahil natakot siya, at hinalikan niya ito sa noo para ipakita na nasa mabuting mga kamay siya. Hinaplos ng babae ang kanyang mga pisngi na nagpakalma kay Aster. Pagkatapos ay sinabi ni Hayfried sa kanyang asawa na mayroon si Aster na napakalakas na kapangyarihan, at ang crest sa kanyang likod ang patunay nito. Dinala ng babae si Aster sa salamin para tingnan ang crest sa kanyang likod, at namangha sila nang makitang ito ay 7 pakpak. Pati si Aster ay nagulat na mayroon siyang crest ng 7 pakpak sa kanyang katawan. Dito niya naalala ang sinabi ni Roderick sa kanya bago siya pinatay. Sa wakas ay nalaman ni Aster na iniligtas lang pala siya ng lalaki para makuha ang 7 pakpak para sa kanyang sarili. Mas lalong nainis si Aster nang mapagtanto ito dahil tinawag siyang walang pakpak sa buong nakaraang buhay niya dahil lang ninakaw ni Roderick ang kung ano ang sa kanya. Tinanong siya ng asawa ni Hayfried kung ano ang plano niyang gawin sa bata. Sa sandaling marinig ito ni Aster, nataranta siya dahil hindi niya hahayaang mapunta ang kapangyarihan sa pamilyang Elmham dahil kailangan niya ito para makapaghiganti kay Roderick. Nakakagulat na sinabi ni Hayfried sa kanyang asawa na dapat nilang ampunin si Aster dahil isa pa siyang bata na hindi pa kayang lumipad ng mag-isa. Binanggit ni Hayfried na akuin niya ang responsibilidad hanggang sa kaya ng alagaan ni Aster ang kanyang sarili. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid at bumagsak ang mga batang babae sa sahig na nagpapakitang nakikinig sila sa buong oras. Inamin ng mga babae na naging mausisa sila dahil nag-aalala sila kay Aster. Nagbigay ng malaking ngiti ang mga babae dahil sa wakas ay mayroon na silang kapatid na lalaki. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng ginang ng bahay ang pangalang Aster. 10 taon pagkatapos nito, si Hayfried, Aster, at isa sa kanyang mga kapatid na babae, si Alphon, ay nagtungo sa Sword Dance Assembly na ginaganap taon-taon ng isang pamilya ng duke sa ilalim ng Elmham. Isa itong pagtitipon para sa mga marangal na pamilya ng martial arts, at lugar para sa mga maharlika na palalimin ang kanilang pananampalataya, habang ipinapakita ang lakas ng mga kandidatong eskrimador na nagdadala ng pangalan ng pamilya. Sa sandaling dumating si Hayfried at ang kanyang mga anak sa lokasyon, hindi na nag-aksaya ng oras ang ibang mga maharlika at manonood at nagsimula na silang magbulungan. Pinagtatawanan ng mga tao ang pamilyang Viscount, sinasabing na parito sila para ipahiya muli ang kanilang sarili. Alam din nila ang tungkol kay Aster na inampon sa pamilya dahil hindi sila makabuo ng sarili nilang tagapagmana. Naiinis sila sa kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot ng pamilyang Viscount sa pamilyang Elmham. Naririnig ni Alphon ang lahat ng sinasabi nila sa kanilang likuran,
at hinihimok niya si Aster na manatiling matatag at huwag hayaang maapektuhan nito. Sinabi ni Alphon kay Aster na kung sino man ang magpakita ng kahinaan ay dudurugin. At habang sinasabi ito, nakikita ni Aster na nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Sinabi rin ni Hayfried kay Aster na ang kasalukuyan niyang nakikita ay ang kasalukuyang posisyon ng pamilyang Viscount. Sinabi ni Hayfried na ito ang gusto niyang ipakita sa kanya, at tinanong niya kung nadismaya ba siya sa lahat ng nasaksihan niya. Gayunpaman, siniguro ni Aster sa kanyang ama na ayos lang siya sa ganitong mapanuring kapaligiran. Tumawa ng malakas si Hayfried nang marinig ito, sinasabi kay Aster na nakakapanatag ng loob ang kanyang paninindigan. Tila, sa kanyang nakaraang buhay, unang lumabas si Aster sa lipunan bilang isang kahihiyan sa pamilyang Elmham, kaya naman may mapapait na alaala ang lugar na ito para sa kanya. Gayunpaman, isa na siyang ganap na ibang tao ngayon dahil nagbalik na ang 7 pakpak. Tumingala si Aster at nakita ang kanyang mga dating kapatid na pumatay sa kanya na nakatingin mula sa bintana, at si Aster ay sabik na gumawa ng isang marangyang social debut. Nasa isang panahon sila kung saan naghahari ang mga kabalyero, at ang kapangyarihan ay ang pagiging dalubhasa sa espada, na siyang sukdulang rurok ng sining ng espada. Sa madaling salita, ang absolutong simbolo na kumakatawan sa lahat ay walang iba kundi ang Wingcrest. Habang nakatayo sa balkonahe para panoorin ang mga duelo, sinabi ni Alphen kung gaano nakakapanlumo ang lahat. Sa wakas ay naintindihan ni Alphen kung bakit hindi interesadong sumama sina Furan at Flair. Si Aster naman, hindi malimutan kung paano siya napahiya sa buong pangyayari sa dati niyang buhay. Napansin ni Alphen na malalim ang iniisip niya, at tinawag niya ang pangalan nito para ibalik siya sa realidad, tinatanong kung kinakabahan ba siya. Hindi sinisisi ni Alphen kung kinakabahan man siya dahil ito ang kanyang unang sword dance festival. Tiniyak ni Aster sa kanya na hindi siya kinakabahan kundi nakakaramdam ng nostalgia. Sa katunayan, kasuklam-suklam ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Hayfried sa mga bata na kailangan na niyang umalis dahil mayroon siyang pulong na dapat daluhan. Sinabi ni Hayfried kay Aster na iniiwan niya ang kanyang kapatid sa pangangalaga nito, ngunit tumutol si Alphen, pinaalalahanan ang kanyang ama na mas matanda siya ng 1 taon kay Aster. Tinukso siya ni Aster, sinasabing lampas siya kaya ito ang namamahala. Pagkatapos ay sinabi ni Hayfried kay Aster na maraming kaedad niya sa pagtitipon, at maaari niyang gamitin ang pagkakataon para makipagkaibigan at bumuo ng mga koneksyon. Gayunpaman, bumulong siya sa kanya, sinasabing tiyakin na walang makakaalam tungkol sa 7 pakpak. Habang paalis siya, naiwan si Aster sa isang mahirap na posisyon dahil alam niyang mas madaling sabihin kaysa gawin ang hinihiling ng kanyang ama. Sa katunayan, napapaisip si Aster kung paano siya makikihalubilo kung ang lahat ay tila galit sa kanya. Biglang nakita ni Alphen si Aster na papalayo, at tinanong niya kung saan ito pupunta. Sumagot si Aster na aalis siya para makipagkaibigan, at di nagtagal ay nakarating siya kung nasaan ang mga anak ni Roderick. Ang may pulang buhok, si Dallas, ay nagtanong kung sino siya, at ipinakilala ni Aster ang sarili sa lalaki nang may ngiti sa labi, isinisiwalat na siya ang kanyang nakababatang kapatid. Binanggit ni Aster na nakita niya si Dallas mula sa labas, at nagpasya siyang pumunta para bumati sa kanya. Lubos na nalito si Dallas hanggang sa ipaliwanag ng kanyang kapatid na si Grian na si Aster ang batang inampon ng pamilya ng Viscount. Nang malaman ni Dallas kung sino si Aster, nagsimula siyang tumawa para tuyain siya. Sinasabing sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit may na-initial si Aster sa pangalan sa halip na ang karaniwang I na initial. Nanatiling tahimik si Aster dahil hindi niya malimutan kung paano siya pinatay ng dalawa sa dati niyang buhay. Hindi makapaniwala si Aster na palagi siyang natatakot sa kanila sa dati niyang buhay. Pero ngayong tinitingnan niya sila, napagtanto niyang para lang silang mga batang naglalaro ng magagarang damit. Sakto namang dumating si Alphen at sinabihan si Aster na iwan na ang mga lalaki. Akmang hihilahin na niya ito palayo nang tawagin ni Dallas ang pangalan niya para tuyain din siya. Tinanong niya kung nagtatago pa rin ba siya sa likod ng kanyang ama. Tinukso niya ito, sinabing lumapit at samahan sila na para bang isa siyang escort. Sa huli, lumingon si Alphen para sabihin kay Dallas na hindi siya interesado sa anumang sinasabi nito. Pinaalalahanan niya si Dallas na walang relasyong amo at alipin sa pagitan ng pangunahin at sangay na pamilya. Sinubukan ulit siyang hilahin ni Alphen palayo kahit na sinabi ni Aster na hindi pa siya tapos magsalita. Nagpasya si Dallas na dagdagan pa ang pang-aasar kay Alphen. Sinasabi sa kanyang mga kasama na ang ama ni Alphen ang kabalyerong hindi na protektahan ang hari at pinutulan ng kamay ni Roderick bilang parusa. Tinukso siya ni Dallas, sinasabing masaya siyang hindi dugo ng isang talunan ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi matanggap ni Alphen ang insulto, at lumingon siya, sinisigawan si Dallas, sinasabing bawiin ang kanyang sinabi, dahil hindi niya hahayaang laitin nito ang kanyang ama. Dinagdagan pa ni Dallas ang pagpapahirap sa pamamagitan ng pagdura ng alak sa kanya. Sinabi ni Dallas kay Alphen na ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga walang kwentang babae na hindi maaaring magmana ng titulo.
Idinagdag pa niya na wala sila sa isang ballroom habang sinasabihan siyang magsuot ng basahan para sa susunod ay hindi maging problema kapag nabasa siya. Bago dumating sa pagtitipon, una nang nag-alala si Aster na baka wala siyang maramdamang galit kahit makita pa niya sina Dallas at Brian. Gayunpaman, ang ipinakita nila ay nag-alis ng kanyang pag-aalala. Tinawag ni Aster ang pangalan ni Dallas bago ihagis ang isang bote ng alak sa kanya, at sa sandaling masalo niya ito, hinati ito ni Aster sa gitna gamit ang kanyang espada, natapon ang alak sa ulo ni Dallas. Nagulat si Dallas sa nangyari, at tinukso lang siya ni Aster, sinasabing ang laman ng bote ay grape juice lang, na bagay sa isang pasaway na maharlikang tulad niya. 3 taon na ang nakalipas sa isang duelo, nawalan ng kontrol si Aster sa kanyang kapangyarihan, na halos ikamatay ng kanyang mga kapatid na babae. Kinailangan ang interbensyon ni Hifred para mapigilan ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Aster, at ito ang unang beses na nakita ni Hifred ang 7 pakpak na kumikilos. Nag-iisip si Hifred kung makokontrol pa ba ang kapangyarihang iyon niya o ni Aster mismo. Ngayon sa kasalukuyan, nasa gitna pa rin ng pulong si Hifred ng isang lingkod ang nagmamadaling pumasok para sabihin kay Hifred na mayroong problema. Tinanong nila ang lingkod kung ano ang problema, at ipinaalam niya sa kanila na ang mga anak ng sangay na pamilya at pangunahing pamilya ay naglalaban sa isang duelo. Nagulat si Hifred nang marinig ito, at agad siyang nagmamadaling umalis. Nakasalubong niya si Alphonse sa daan, at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, ang mga nakatatanda sa pamilya ay nagmadali ring pumunta sa arena para panoorin ang duelo. Sumama rin sina Alphonse at Hifred sa kanila habang nakatayo sa balkonahe para panoorin ang duelo. Ang mga nakatatanda naman ay nasasabik dahil alam nila kung gaano kagulo ang lahat depende sa magiging resulta ng duelo. Pinagalitan ni Dallas si Aster, tinawag siyang hangal dahil sa pakikipag-away sa kanilang ducal house. Pinaalalahanan niya ito na isa lang siyang mestizo na isinilang sa kagubatan. Tinanong ni Dallas si Aster kung sapat ba siyang hangal para hindi maintindihan ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila dahil mayroon siyang 4-wing crest. Namangha ang mga tao sa potensya ni Dallas, at naniniwala silang ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang tagapagmana ng dukal. Hawak ang 2 espada, tinukso ni Dallas si Aster, sinabing ipakita sa lahat ang kanyang crest maliban na lang kung nahihiya siyang ipakita ito. Sumagot naman si Aster na hindi siya kasing kahiyahiya nito, na tumatakbo at ipinagyayabang ang isang simpleng disenyo lamang. Nagalit si Dallas nang marinig ito, ngunit hindi pa tapos si Aster. Sinabi ni Aster kay Dallas na kailangan niyang humingi ng tawad kay Alphen kung mananalo siya sa duelo, at pumayag si Dallas dito. Ngunit sinabi niya kay Aster na gagawin niya itong personal na aso kung siya naman ang mananalo. Sumugod si Dallas patungo kay Aster, nagbabantang pagtatrabahuhin siya hanggang mamatay pagkatapos niyang manalo sa duelo. Iwinasiwas niya ang kanyang espada kay Aster, ngunit sinalag ni Aster ang atake. Gayunpaman, sapat ang lakas ng atake para itulak si Aster paatras at manginig ang kanyang mga kamay. Sumalakay muli si Dallas habang sinasabi kay Aster na ang nasasaksihan niya ay ang kapangyarihan ng 4-wing crest. Patuloy siyang sumusugod, pinipilit si Aster na manatili sa isang depensibong postura. Isa sa mga nakatatandang nanonood ng laban ay umamin na hindi pa ganap ang galing sa espada ni Dallas, ngunit nababawi niya ito sa kanyang napakalakas na kapangyarihang mahika, kaya naman ang mga may crest ay laging may bentahe. Sa simpleng analohiya, kung ang mahikang nakapaloob sa isang wing crest ay tulad ng apoy ng kandila, ang mahikang nakatago sa 4 na pakpak ay halos isang pagsabog na. Pinanatili ni Dallas ang pressure, dinidiin si Aster at tinatanong kung saan napunta ang kanyang paunang kasabikan. Tinanong niya kung hindi ba't nagbanta itong paghingin siya ng tawad kanina. Patuloy na tinutukso ni Dallas si Aster habang sumusugod, hinihimok siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, nagpakawala si Dallas ng isang atake na sa tingin niya ay tatapos sa duelo, ngunit sinalag ito ni Aster habang lumalakas ang aura sa paligid ng kanyang katawan. Pinatalsik ni Aster si Dallas paatras habang sinasabing masyado itong madaldal. Sa nakalipas na 10 taon, nag-aral si Aster para lang magkaroon ng pagkakataong makapaghiganti sa mga nagkasala sa kanya. Lumundag si Aster patungo kay Dallas at nagpakawala ng malakas na atake na naging dahilan para mawalan ng balanse si Dallas. Napaluhod si Dallas habang sinusubukang salagin ang atake, at nabigla si Brian nang makitang natatalo ang kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Dallas sa nangyayari sa kanya dahil isa siyang may-ari ng 4-winged crest, ngunit nalalamangan siya ng isang taong tinatawag niyang hamak. Lahat ng nanonood ng laban ay nabigla habang sinusubukan ni Dallas na manatili sa laban. Sa kabilang banda, nag-aalala si Hifred na lalong lalala ang sitwasyon. Mukhang lubos na nakatuon si Aster sa laban habang naaalala kung paano kinuha ni Dallas at Brian ang kanyang braso sa dati niyang buhay bago siya patayin. Nakikita ang kanyang buhay na nag-flash sa kanyang mga mata, nagsimulang magmakaawa si Dallas, sinasabihan si Aster na huminto. At kasabay nito, sumigaw ang Viscount kay Aster, sinasabing magpigil siya. Nagtapos ang sagupaan ng dalawa sa isang malaking pagsabog, at nang mawala ang usok,
naputol na ni Aster ang espada ni Dallas. Muntik nang tamaan ang kanyang ulo at ipinalo lamang ang espada sa pagitan ng kanyang mga binti. Nang makita kung gaano siya kalapit sa kamatayan, naihian sa takot si Dallas at tinukso siya ni Aster tulad ng panunukso niya kay Alphen. Sinabi niya ritong magbalot ng basahan sa susunod para hindi niya alalahanin ang mabasa. Inilagay ni Aster ang kanyang espada sa kaluban kasabay ng deklarasyon na hindi na siya si Aster na walang pakpak at sa pag-isip pa lang nito, gumaan na ang kanyang loob. Bigla, nakaramdam si Aster ng isang napakalakas na presensya sa kanyang likuran. At nang lumingon siya, napagtanto niyang ito ay walang iba kundi ang kanyang mortal na kaaway, si Roderick. Samantala, lahat ng manunood ay nabigla dahil walang inaasahan na si Aster, na mula sa sangay na pamilya, ay tatalunin ang anak ng pangunahing pamilya. Gayunpaman, alam nilang naging komplikado ang mga bagay dahil imposibleng manahimik na lang si Roderick matapos mapahiya. Pumasok si Roderick sa arena at lumapit kay Aster, ngunit hindi man lang yumuko si Aster habang nakatitig sa mga mata ni Roderick. Nakatayo si Roderick na nanginibabaw sa kanya, ngunit pinanatili ni Aster ang kanyang aura habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Hinawakan ni Dallas ang kanyang ama na pinaniniwalaan niyang nandoon para tulungan siya. Tulad ng isang spoiled brat, sinabi niya sa kanyang ama na hinamon ni Aster ang pangunahing pamilya kahit na isa siyang mestizo. Hinikayat ni Dallas ang kanyang ama na gamitin ang kanyang kapangyarihan para harapin si Aster, ngunit bigla, itinulak ni Roderick ang kanyang espada sa kamay ni Dallas. Itinusok niya ang kamay nito sa lupa kasama ang espada, na tuluyang dumurog sa kanang kamay niya. Lahat ng nanonood, kabilang si Grian, ay nabigla, at pinagalitan ni Roderick si Dallas. Sinabing kinalagkad lang nito ang pangalan ng kanilang pamilya sa putik, pero may lakas pa rin ang loob ng umiti. Pagkatapos ay hinugot ni Roderick ang kanyang espada, at may ideya si Hifred kung saan ito patungo. Sinigawan niya si Roderick, sinasabing huminto, ngunit itinaas ni Roderick ang kanyang espada, handang patayin ang kanyang anak dahil sa pagpapahiya sa kanya, habang sinasabing wala itong karapatang humawak ng espada. Noong sandali ring iyon, pumagit na si Aster kina Dallas at sa ama nito, at tinanong siya ni Roderick kung bakit niya ginugulo ang paghatol niya kay Dallas. Sumagot si Aster na hindi pa humihingi ng tawad si Dallas kay Alphen, kaya hindi pa siya maaaring mamatay. Sinabi niya kay Roderick na malaya itong gawin ang kahit anong gusto niya kay Dallas pagkatapos nitong humingi ng tawad kay Alphen. Galit na galit si Roderick dahil umaakto si Aster na parang miyembro siya ng pamilya kahit na ampon lang siya. Sumagot si Aster at sinabing siya ang anak ng Viscount, at kahit hindi sila magkadugo, ang dangal ng isang kabalyero at ang bigat ng isang pamilya ay mga bagay na natutunan niyang mabuti mula sa kanyang ama. Ginamit ito ni Roderick laban kay Aster, sinabing bilang miyembro ng pamilya ng Viscount, walang kabuluhan niyang sinira ang reputasyon ng pangunahing pamilya na siyang dangal ng espada ng hari. Sinabi ni Roderick kay Aster na ang nangyari ay hindi isang bagay na maaaring ayusin bilang isang simpleng away bata. Ipinaalala niya na ibinigay ni Hifred ang kanyang braso bilang kabayaran noong nagkamali ito. Tinanong siya ni Roderick kung ano ang plano niyang isakripisyo, ngunit sinagot ito ni Aster sa pagsasabing ang nangyari ay hindi lang simpleng away magkapatid, kundi isang lehitimong duelo. Sinabi ni Aster kay Roderick na ang ginawa niya lang ay sagutin ang mga insulto laban sa pamilya ng Viscount gamit ang kanyang talim. Ipinaalala niya kay Roderick ang sinabi nito na ang mga hindi kayang ipaghiganti ang sarili ay walang karapatan sa isang espada. Nilinaw ni Aster na wala siyang intensyong isakripisyo kahit isang hibla ng kanyang buhok. Isa sa mga elder, na isang earl, ay humanga sa tapang ni Aster, at hindi siya makapaniwala na 10 taong gulang lang si Aster. Nang marinig ang sinabi ni Aster, sinabihan siya ni Roderick na humanda, at agad na pumunta si Aster sa isang depensibong posisyon. Pagkatapos ay tumama ang isang atake ni Roderick na nagpatalsik kay Aster sa pader, na nag-iwan ng malakas na pagsabog. Nagulat at natakot ang lahat, iniisip na katapusan na ni Aster. Galit na sumugod si Hifred sa kanyang kapatid gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang ni Roderick ang atake. Binaliwala ni Hifred si Roderick at nagmamadaling pumunta kung nasaan si Aster. Nawala ang alikabok at nakita niya ang putol na espada ni Aster sa sahig. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nanatiling nakatayo si Aster habang hawak ang kabilang kalahati ng espada, handang ipagtanggol ang sarili. Makikita sa mukha niya ang ekspresyon ng pagkamuhi. At nang makita ito ni Roderick, tumalikod na lang siya at umalis kasama si Dallas na sumusunod sa kanya. Sa wakas ay nawala ng balance si Aster, ngunit nasalo siya ni Hifred. Gamit ang natitirang lakas, sinabi ni Aster sa kanyang ama na prinotektahan niya si Alphen gaya ng ipinangako niya, at pinuri ni Hifred si Aster, sinabing napakagaling niya. Sa kabilang banda, inasar ng isa sa mga elder si Roderick, sinabing gumawa ito ng isang isip-batang hakbang. Sumang-ayon si Roderick dito, ngunit sinabing masisira ang reputasyon ng pamilya kung hinayaan niyang masunod ang gusto ni Aster, kaya gumawa siya ng kaunting kompromiso. Tinawag ng elder si Aster na isang sumisikat na bituin dahil mayroon siyang lakas at kapangahasang humarap sa dakilang si Roderick.
Inamin ng mga elder na si Aster ang may pinakamagandang pagpapakilala sa lipunan dahil sa ginawa niya. Sinabi ng isa sa mga elder na natakot talaga siyang baka mahati sa dalawa ang pamilyang Elham. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Roderick na huwag munang masyadong magsaya dahil paparating na sa kanila ang isang panahon ng kaguluhan. Tinawag niya itong isang napakalakas na bagyo na maaaring maghati sa mundo sa 2 o 3. Nang bumalik si Astor sa teritoryo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay. Madali niyang natatalo ang lahat ng kanyang mga kasama sa pagsasanay at walang sinuman ang makalaban sa kanya. Naniniwala sila na ang anumang nangyari sa Sword Dance Assembly ay nagsilbing motibasyon sa kanya. Masaya rin ang mga katulong at gwardiya na tinalo ni Aster si Dallas dahil matagal nang pinahihirapan ng pangunahing pamilya ang kanilang buhay. Kasabay nito, tiwala si Aster na ang ginawa niya sa pagtitipon ay magpapatahimik sa mga laging nangungutya sa pamilya ng Viscount. Gayunpaman, ang kanyang tunay na target ay si Roderick mismo, bagamat alam niyang hindi niya matatalo si Roderick sa kanyang kasalukuyang antas. Alam ni Aster na ang Wingcrest ay isang tagapagpahiwatig lamang ng ranggo at natatagong kapangyarihang mahika ng isang tao. Gayunpaman, hindi pa rin mailabas ni Aster ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Alam na walang kabuluhan kung ipinanganak kang mayroon nito o wala kung hindi mo magagamit ang kapangyarihan sa buong potensyal nito. Nais ni Aster na masubukan ang buong lakas ng 7 pakpak hanggang sa sukdulan nang hindi nag-aalala na magwawala ito. Bago niya namalayan, natalo na niya ang lahat sa lugar ng pagsasanay, at noon din ay dumating si Alphen. Sinabi niya kay Aster na tinatawag siya ng kanilang ama, at agad na itinigil ni Aster ang lahat ng kanyang ginagawa. Habang papalayo siya, napansin niyang nakasuot ng damit pang-ensayo ang kanyang kapatid. Inasar niya ito, ipinaalala na sinabi nitong hindi maganda ang damit, kaya ayaw niya itong suotin. Sinabi ni Alphon sa kanyang kapatid na kailangan ng balanse sa lahat ng bagay, at nang makita niya si Aster, napag-isip-isip niyang hindi siya maaaring magpatuloy sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aster na kailangan nilang mag-ensayo pagbalik niya, at mumiti si Aster habang hinihiling sa kanyang kapatid na dahan-dahan lang sa kanya. Ilang sandali pa, dumating si Aster sa opisina ng kanyang ama at tinanong kung ano ang kailangan nito. Pinaupo siya ni Hifred, at nang makaupo na siya, ipinaalala ni Hifred kay Aster na halos 10 taon na mula nang tanggapin nila siya sa pamilya. Sinabi ng kanyang ama na hinihintay niyang lumaki pa ito ng kaunti, ngunit nagbago na ang isip niya. Inilabas niya ang isang singsing na may pulang hiyas at sinabi kay Aster na ito ang patunay ng susunod na pinuno. Ibinagsak ni Hifred ang balita, sinabing gusto niyang siya ang maging susunod na pinuno ng pamilya. Walang sinabi si Aster nang marinig ito. At nagpatuloy si Hifred sa pagpapaalala kay Aster na ang pamilya ng Viscount ay nasa isang delikadong posisyon. Gayunpaman, sila pa rin ay isang sangay ng pamilyang Elmham. At dahil may sarili silang teritoryong dapat protektahan, sinabi ni Hifred na hindi nila maaaring iwang bakante ang pwesto ng susunod na pinuno. Tinanong ni Aster ang kanyang ama kung okay lang ito sa kanyang mga kapatid na babae, at binanggit ni Hifred na pupunta siya sa Knight Academy para ipaalam sa kanyang mga kapatid. Sumagot si Aster na sigurado siyang hindi sasang-ayon ang kanyang mga kapatid na sina Malfa at Kudo, na nasa Knight Academy, lalo na si Kudo. Binanggit ni Aster na galit sa kanya si Kudo dahil ipinanganak siyang lalaki, bukod pa sa binyayaan ng 7 pakpak. Tumayo si Aster, sinasabi sa kanyang ama na hindi niya matatanggap ang responsibilidad na maging susunod na pinuno. Ipinaalala niya na hindi niya pa kayang kontrolin ang kanyang mahika, at muntik na niyang mapatay ang sarili niyang kapatid dahil dito. Sinabi ni Aster sa kanyang ama na walang anumang makakakumbinsi sa isang galit na kapatid. At habang papalayo siya, sinabi sa kanya ni Hifred na lagi siyang nagdududa kung bata ba talaga si Aster o hindi. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hifred na naniniwala siyang magiging magandang gantimpala ang singsing para sa Sword Dance Assembly, ngunit mukhang mas gusto ni Aster ng iba. Naglabas ang lalaki ng isang kahon, at binuksan niya ito para ipakita ang mahiwagang espada, si Graham, na halos isang punyal. Sinabi ni Hifred kay Aster na ito ay isang espada na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa opisina, dinala ni Hifred si Astor sa gubat. Nagulat si Astor na kailangan pa nilang lumayo para lang ipakita sa kanya ang isang espada, at ipinaalam sa kanya ni Hifred na ito ay isang pag-ingat lamang. Alam ni Hifred na hindi niya maaaring baliwalain ang anumang bagay dahil kilala si Astor na madalas makasira ng mga gamit, kaya't hindi tamang lugar ang training hall para subukan ang espada. Sinabi ni Hifred kay Aster na si Graham ay isang mahiwagang espada na ipinapasa lamang sa panganay na anak na lalaki ng pamilyang Elmham. Binanggit ni Hifred na sadya niyang ipinakuha ang espada mula sa pangunahing pamilya dahil sa kanya. Inalis ni Hifred ang telang bumabalot sa espada, at nagulat si Aster na makitang isa lang itong espada na may maikling puluhan. Sinabi ni Hifred kay Aster na maaaring walang talim ang espada, ngunit kung lalagyan niya ito ng kapangyarihang mahika, may potensyal na mabuo ang talim mula sa kapangyarihang mahika ng may hawak.
Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Ifride ang isang halimbawa ng sinasabi niya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang kapangyarihang mahika, na naglabas ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na sumira sa lahat ng madaanan nito. Nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa, at sinabi ni Ifride kay Aster na maubusan ng lakas ang sinuman kung susubukan nilang mag-aksaya ng mahika gamit ito. Binanggit ni Ifride na ito ay isang espadang may napakaraming kasaysayan, at tinanong niya si Aster kung handa ba itong subukan. Kinuha ni Aster ang espada at sinubukan niya ito. Sa kanyang pagkagulat, kusa nang nagsimulang dumaloy ang kanyang mana sa espada, at nagpakawala ito ng malakas na pagsabog papunta sa kalangitan. Nakita ito ng mga nasa estate, at inakala ng isa sa mga gwardiya na isang kometa ang bumabagsak mula sa kalangitan. Gayunpaman, inasar siya ng kanyang kasamahan dahil sa pagiging mapurol, sinabing may lumipad papunta sa kalangitan, hindi bumabagsak mula rito. Ayaw maniwala ng lalaki dito, at sumingit si Alphon, sinasabi sa kanila na malamang si Aster ang may gawa ng kababalaghang iyon. Pabalik sa gubat, humanga si Aster sa kung gaano kalakas ang espada, ngunit itinama siya ni Ifride, sinabing ang kanyang mahika ang pambihira at hindi ang espada mismo. Binanggit niya na walang kahit isang tao na nagkaroon ng 7-wing crest sa buong kasaysayan ng angkan ng pamilyang Elmham. Naniniwala si Ifride na magkakaroon si Aster ng kapangyarihang higitan, kahit si Roderick kapag nakontrol na niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay may kakayahan ding maghasik ng alitan dahil sa kadakilaan nito. Ipinaalam niya kay Aster na pag-interesan siya ng lahat kapag nalaman nilang taglay niya ang 7 pakpak. Sinabi niya na mayroong mga gustong pagsamantalahan siya, at mayroon ding gustong patayin siya sa dahilang isa siyang sagabal. Hinikayat ni Ifride si Aster na siguraduhing maging napakalakas habang kaya pa niya para maiwasan ang ganitong bagay. Sumang-ayon si Aster sa kanyang ama dahil hindi siya handang mamuhay ng isang malungkot na buhay tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Nagpasalamat si Aster sa kanyang ama para sa regalo, tiniyak sa kanya na makokontrol niya ang 7 pakpak at ang espada. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Kudo at Malfa mula sa Knight Academy. Inilahad ni Kudo ang kanyang kamay, naghihintay sa kanyang mga nakababatang kapatid na tumakbo papalapit sa kanya, ngunit nilagpasan siya ng 2 at dumiretso kay Malfa. Nagulat si Kudo na binaliwala siya, at nang kinumpronta niya ang 2 tungkol dito, sinabi nila na lagi niyang ginugulo ang kanilang buhok. Gayunpaman, ayaw tanggapin ni Kudo na ang isang mahinhin na tulad niya ay gagawa ng ganoong bagay. Noong sandali ring iyon, nakita niya si Alphon at nagmamadaling yumakap dito. Ginawa niya rin ang bagay na sinasabi niyang hindi niya ginagawa sa pamamagitan ng paggulo sa buhok ni Alphon. Tinanong ni Malfa ang kanyang mga magulang kung nasaan si Aster. Ibinunyag ni Ifride kung nasaan si Aster, at agad na naging interesado rito si Kudo. Samantala, nahihirapan pa rin si Aster na kontrolin ang espada. Labis siyang nawawalan ng kapangyarihang mahika sa pagsubok pa lang nito, at nagsimula siyang magtaka kung ano ang kailangan niyang gawin para maging tulad ng kanyang ama. Nasa kalagitnaan siya nito nang dumating si Kudo dala ang kanyang espada. Sinasabi kay Aster na nalampasan na naman niya ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Nagulat si Aster na makitang nakabalik na ang kanyang kapatid, at pinagalitan siya ni Kudo sa hindi pagpunta para salubungin siya. Tinanong siya ni Kudo kung hindi ba siya nagpakita para salubungin sila dahil sa tingin niya ay espesyal siya at walang dahilan para pansinin sila. Ipinaalam ni Kudo kay Aster na nalaman niya ang nangyari sa Sword Dance Assembly dahil puno ng chismis tungkol sa kanya ang Knight Academy. Sumagot naman si Aster na sigurado siyang ganoon din sa kanyang kapatid dahil narinig niyang, bilang isang trainee, marami na itong natapos na misyon. Bukod pa rito, si Kudo ang nag-iisang knight na ginawaran ng honorary Knight Medal noong taong iyon. Sumagot naman si Kudo na yon na ang pinakamaliit na magagawa niya dahil kung hindi niya mapapalitan ang kanilang ama. Pagkatapos ay sinabi niyang narinig niya kung paano tinanggihan ni Aster ang alok na maging kahalili. Tinanong niya kung ginawa ba niya ito para sa kanya. Sa kaloob-looban niya, hindi natutuwa si Aster sa katotohanang sinabi na ito sa kanya ni Ifride dahil magdudulot lang ito ng hindi kinakailangang gulo. Sa wakas, sumagot si Aster sa kanyang kapatid, sinasabing naniniwala siyang hindi pa siya karapat-dapat, kaya niya tinanggihan ang alok. Naglakad si Kudo papunta sa isang puno, habang sinasabi kung gaano kasama ang ugali ni Aster at Ifride kahit alam nilang pangarap niyang maging pinuno ng pamilya. Bigla niyang pinutol ang puno gamit ang kanyang espada bago ito ihagis papunta kay Aster. Halos hindi na iwasan ni Aster ang atake habang sinisigawan ang kanyang kapatid, tinatanong kung ano ba ang ginagawa niya. Sinabi ni Kudo kay Aster na matagal na mula noong huli silang nagsanay, kaya bibigyan niya ito ng pagsubok. Ipinaalam niya na sa kanya na itutuon ang susunod na atake. Sinubukan ni Aster na sabihan ang kanyang kapatid na kumalma dahil hindi pa kumpleto ang espadang ginagamit niya, pero sinabi ni Kudo na hindi niya magagamit ang parehong dahilan kung nasa larangan siya ng digmaan at kaharap ang isang kaaway. Ipinaalam ni Kudo kay Aster na panuntunan ng mga knight na laging handa sa laban, at agad na pumwesto si Kudo para sumugod. Sinabi niya kay Aster na baka pulbusin niya ito kung patuloy siyang magpipigil.
Hindi makapaniwala si Aster dahil sinusubukan pa lang niyang kontrolin ang kanyang mahika, at sinusugod na siya ng kanyang kapatid. Kasabay nito, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi seryosohin ang kanyang kapatid dahil kung hindi, baka patayin siya nito. Ilang minuto ang lumipas, naglalaban pa rin sina Aster at Kudo. Pinuri ni Kudo si Aster, sinasabing gumaling na ito dahil nakakasabay siya sa kanya kahit na pinahusay na niya ang kanyang mga kakayahan sa Night Academy. Gayunpaman, inasar niya si Aster, sinasabing kaawa-awa ang kanyang espada at kulang na kulang ang kontrol niya sa mahika. Pinatalsik siya ni Kudo sa malayo sa isang hampas, at inamin ni Aster na ang kanyang kapatid ay walang awa tulad ng dati. Naalala niya na ganoon na talaga ito mula pa noong bata sila. Nag-isip siya kung dahil ba ito sa siya ang nag-iisang lalaki sa bahay ng Viscount na may karapatang magmana. Kasabay nito, hindi niya alam kung dahil ba ito sa taglay niya ang 7-wing crest na mas nakatataas sa lahat. Ikinumpara siya ni Aster sa isang buhay na bagyo dahil palagi siyang hinahamon nito sa duelo sa bawat maliit na bagay habang sinasabing hindi patas ang mundo. Sa madaling salita, si Kudo ang kanyang likas na kaaway. Muling sumugod si Kudo habang sinasabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging susunod na pinuno ng pamilya. Samantala, nag-aalala si Malfa sa dalawa at tinawag niya ang pansin ng kanilang ama tungkol dito. Tinanong niya kung handa ba siyang pabayaan ang dalawa dahil sa takbo ng mga pangyayari, baka may mamatay sa kanila. Sinabi ni Ifrit kay Malfa na magkaribal sila sa sarili nilang paraan, at kahit na medyo padalos-dalos sila, tiwala siyang hindi ito hahantong sa punto na may mamamatay sa kanila. Sumagot si Malfa na sana nga, at tinanong ang kanyang ama kung bakit niya sila pinauwi mula sa Night Academy. Sigurado siyang hindi lang ito tungkol sa pagmamana. Kinumpirma ito ni Kefred at naglabas ng isang sulat na ikinagulat ni Malfa. Iyon pala ay isang patawag mula sa pangunahing pamilya ng Elmham. Sinabi niya kay Malfa na baka gusto talagang makita ng mga matatanda na namumuno sa pamilya ang mukha ng kanilang apo. Nakahinga ng maluwag si Malfa nang marinig ito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Hifred na sa pinakamasamang sitwasyon, baka mawala pa sa kanila si Aster. Pabalik sa gubat, pinakiusapan ni Aster ang kanyang kapatid na makipag-usap sa kanya ng maayos dahil tinanggihan na niya ang usapin tungkol sa pagmamana. Sinabi niya na siguradong ipinaalam na ito sa kanya ng kanilang ama, ngunit ibinunyag ni Kudo na hindi pa handang sumang-ayon si Hifred sa kanyang paninindigan. Di nagtagal, nakita ni Aster ang sarili na sinusubukang harangin ang napakalakas na atake ni Kudo, na inihambing niya sa pagharap sa isang troll na iwinawasiwas ang isang higanteng maso. Muntik nang matamaan si Aster, ngunit nagawa niyang ilihis ang espada ni Kudo sa gilid. Sinigawan niya ito, sinasabing pakinggan ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, tinamaan siya ni Kudo ng isang mapurol na hampas na sapat ang lakas para masira ang kanyang mga lamang loob. Umubo ng dugo si Aster habang napagtatanto na napakalakas talaga ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Kudo na siya ay pangatlong uri lamang kung ang kaya niyang gawin ay magwasiwas ng espada. Bukod pa rito, siya ay pangalawang uri kung kaya niya lang gumamit ng mahika, at kapag kaya na niyang masterin ang parehong espada at mahika, saka lang siya magiging unang uri. Ipinaalam ni Kudo na bigo siya sa kanya dahil ang pagkakaiba sa wing crests ay tumutukoy sa pagkakaiba sa dami ng mana na kayang kontrolin ng isang tao. Sa madaling salita, ang pagkakaiba ng isang pakpak ay halos 3 beses na agwat sa kapangyarihan na nangangahulugang sa usapin ng lakas ng mahika at stamina, dapat ay mas mahina si Kudo kaysa kay Aster dahil mayroon lamang siyang 5 pakpak. Dahil dito, pinagalitan ni Kudo si Aster, sinasabing dapat ay nakayanan niya ang lahat ng kanyang atake, ngunit pinili niyang bumalik sa paborito niyang eskrima. Tinanong ni Kudo si Aster kung ganoon ba talaga kalaki ang kawalan niya ng tiwala sa kanyang kapangyarihan o kung takot ba siyang magwala tulad ng ginawa niya ilang taon na ang nakalipas. Sa sandaling marinig ito ni Aster, napagtanto niyang hindi niya kailanman naisip na baka takot siya sa kapangyarihan ng 7 wings. Nagtaka siya kung hindi niya namamalayan na nililimitahan niya ang sariling kapangyarihan, kaya hindi matatag ang pakiramdam ng talim. Sa madaling salita, pilit niyang pinipigilan ang kanyang mahika dahil sa takot na baka mawala ito sa kontrol. Pagkatapos ay sinabi ni Kudo kay Aster na nasa kanya na ang lahat ng gusto niya, at sumugod ito sa kanya, sinasabing ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan niya kung takot siyang ilabas ito. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon dahil madali siyang naitulak ni Aster gamit ang kanyang mahika. Maging si Kudo ay nagulat nang makita ito, at pinasalamatan siya ni Aster, sinasabing ininulat niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumugod si Aster kay Kudo nang hindi naglalabas ng talim, kaya nagtaka si Kudo kung naubusan na ba siya ng mana. Ngunit iwinaksi niya ang isiping iyon dahil sigurado siyang hindi pa. Sa katunayan, mayroong walang katapusang mahika si Aster sa loob ng 7 wings, at kahit hindi pa niya ito lubos na master, plano niyang ituon ang lahat ng mahika sa isang biglaang atake sa sandaling iyon. Tumama ang kanyang suntok, ngunit hinarang ito ni Kudo habang inaasar siya, sinasabing kahanga-hanga na nakaisip siya ng ganoon kaagad.
Pagkatapos ay ipinaalam ni Aster sa kanyang kapatid na wala siyang intensyong sayangin ang kanyang ikalawang buhay, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang espada, at lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Inihayag niyang panghahawakan niya ang lahat ng ito dahil pinaghirapan niya itong makuha noon. Naguluhan si Kudo sa ibig sabihin ng kanyang kapatid tungkol sa ikalawang buhay na sinasabi niya. Biglang lumundag si Aster papunta sa kanya at naghanda siya ng kontra-atake. Biglang naglaho si Aster at sa kanyang paglitaw, ipinaalam niya sa kanyang kapatid na hindi na siya nagpipigil. Napakalakas ng kanyang paghampas kay Kudo at naramdaman ni Kudo na tumagos ang espada sa kanyang baywang na parabang nahati siya sa dalawa. Kalaunan, nagising si Kudo sa kanyang silid at naguguluhan siya kung paano siya nakarating doon. Nakakagulat, nasa silid niya si Malfa at binati niya si Kudo pabalik sa ulirat. Doon napagtanto ni Kudo na nasa kalagitnaan siya ng isang duelo at tinanong niya si Malfa kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Malfa na si Aster ang bumuhat sa kanya pabalik sa estate at sinabing nakatulog si Kudo habang naglalaban. Naniniwala si Aster na dahil yon sa pagod sa biyahe, ngunit hindi sumang-ayon si Kudo dito. Naalala ni Kudo ang sandaling iyon sa duelo kung saan tila tinaga siya ni Aster. Napagtanto niyang inalis ni Aster ang kanyang mana blade bago pa man ito tumama. Naisip niyang ang naramdaman niya ay ang natirang bakas ng mana na dumaan sa kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag na hindi naman talaga siya papatayin ni Aster dahil magkapatid sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natakot talaga siyang baka patayin siya ni Aster. Hindi maalis sa isip ni Kudo na napakasama talaga ng ugali ng kanyang kapatid kahit mas maliit ito sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Kudo ang kanyang espada at itinanong kung nasaan si Aster dahil hindi pa tapos ang duelo. Ginulat siya ni Malfa sa pagsasabing wala na si Aster sa estate. Naguluhan si Kudo at ipinaalam sa kanya ni Malfa na may dumating na patawag para kay Aster mula sa pangunahing pamilya, kaya umalis siya kanina lang kasama ang kanilang ama. Nagulat si Kudo dahil walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Samantala, sina Aster at Ifrid ay nasa isang karwahe papunta sa pangunahing bahay. Sinabi ni Ifrid sa kanya na ang mga taong makikilala nila ay ang mga matatanda na sumusuporta sa pamilyang Elmham mula sa anino. Binanggit niyang sila ay mga dating pinuno ng pangunahin at sangay na pamilya, na nangangahulugang sila ay mga maimpluwensyang tao mula sa buong pamilyang Elmham. Tiniyak ni Ifrid kay Astor na kontrolado pa rin nila ang lahat kahit retirado na sila, kaya sila kilala bilang mga pinuno mula sa anino. Sinabi ni Ifrid kay Astor na hindi man lang nagpakita ng interes sa kanya ang mga pinunong ito mula nang ampunin siya, kaya nagtataka siya kung bakit bigla siyang ipinatawag. Sinabi ni Astor sa kanyang ama na malamang ay dahil ito sa nangyari sa Sword Dance Festival. Nagpatuloy siya sa pagsasabing narinig niya na mas pinahahalagahan ng mga matatanda ng Elmham ang dangal ng pamilya kaysa sa ginto o maging sa kanilang sariling buhay. Tila, sinumang dumungi sa imaheng ito ay inihahagi sa isang kulungan para maging pagkain ng mga halimaw. Nagulat si Ifrit na alam ito ni Aster, at tinanong niya kung saan niya ito narinig. Nagbigay si Aster ng isang kabadong sagot na hindi tumugon sa tanong bago ihayag na inihanda na niya ang kanyang sarili para sa anumang uri ng parusa o pagpapatapon. Tinanong siya ni Ifrit kung sigurado ba siyang handa nang umalis nang hindi nagpapaalam, at tiniyak ni Aster na handa na siya. Binanggit niyang plano na niyang umalis sa sandaling dumating ang kanyang mga kapatid. Bukod pa rito, sigurado siyang hindi gusto ni Kudo na nandyan siya dahil naiinis ito sa kanya, ibig sabihin ay makakapag-relax na ito kapag wala na siya. Idinagdag ni Aster na salamat kay Kudo, sa wakas ay nagsisimula na siyang masanay sa paggamit ng Graham, at kumbinsido siyang mas marami na siyang mailalabas na kapangyarihan ng 7 Wings kaysa dati. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag siyang subukang tulungan mula sa sandaling iyon anuman ang mangyari dahil handa siyang mabuhay ng mag-isa. Biglang lumitaw si Kudo sa bintana ng karwahe at sinabi kay Aster na siya ang bunso kaya hindi niya kailangang umaktong napakagaling. Nagulat si Aster na makita ang kanyang kapatid na nakasabit sa karwahe na parang insekto. Binuksan ni Kudo ang pinto at nagulat si Aster na tumakbo ang redhead para lang maabutan sila. Pinagalitan ni Kudo si Aster, sinasabing napakalupit niya dahil iniwan niya ang kapatid niya nang walang pasabi. Binanggit ni Kudo na narinig niyang ipinatawag siya ng mga nakatatanda sa pangunahing bahay, na isang malaking bagay dahil kahit sila ni Malfa ay hindi pa natawag noon. Sinabi naman ni Hefred kay Kudo na hindi niya ito maaaring isama sa pangunahing bahay, at tiniyak niya na alam niya ito, kaya naman pinauwi sila ng kanilang ama mula sa akademya dahil gusto niyang bantayan nila ang mga bagay-bagay habang wala siya. Idinagdag ni Kudo na alam niyang ang pagpapatawag sa kanya ay nangangahulugang nasa isang sitwasyon siya na nangangailangan ng matinding pag-ingat. Sa katunayan, sinabi ni Malphus na may posibilidad na baka hindi na makabalik si Aster. Sinubukan ni Aster na pagaanin ang sitwasyon, sinasabi kay Kudo na nag-exaggerate lang ito dahil pupunta lang naman siya doon para makipag-usap. Sa kaloob-looban niya, alam ni Aster na hindi garantisado ang kanyang ligtas na pagbabalik. Sinabi ni Kudo kay Aster na kinasusuklaman niya ito dahil isa siyang lalaki. Nasa kanya ang 7 pakpak. Lagi siyang binibigyan ng espesyal na pagtrato.
Mas malakas pa siya sa kanya, kahit mas matanda siya, at kaya niyang umaktong parang matanda, kahit na nakababata niyang kapatid siya. Inamin ni Kudo na kinamumuhian niya ang lahat, pero sa kabila nito, sinabi ni Kudo na hindi niya maitatapon ang katotohanan ng pamilya niya si Aster. Sinabi ni Kudo kay Aster na kahit umasta siyang matapang at matanda, hindi nito binabago ang katotohanang nakababata niya itong kapatid. Hinimok ni Kudo si Aster na siguraduhing babalik siya sa estate dahil gusto pa rin niyang magduel sila. At habang paalis siya, tiniyak niya kay Aster na hindi niya ito padadaliin sa susunod. Tumalon siya palabas ng karwahe, at pinanood siya ni Aster habang paalis, iniisip kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin. Sa kabila nito, nagpapasalamat siya sa kanya, at tahimik siyang nagpasya na babalik siya sa pamilya. Tumayo si Kudo sa likod ng karwahe at kumaway dito habang papalayo, ipinapakita kung gaano siya nag-aalala sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pangunahing bahay, at sinalubong sila ng mga armadong gwardiya. Sinabi nila kay Hifred na naghihintay na sa loob ang mga nakatatanda, at sinabi ni Hifred na hindi na kailangang i-escort siya dahil alam niya ang daan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng mga gwardiya na inutusan silang tiyakin na dadalhin nila siya at si Astor sa waiting room. Dahil dito, nakumpirma ni Hifred na hindi sila ipinatawag ni Aster dahil gusto nilang magsaya kasama ang kanilang apo. Sa kabila nito, naaalala pa rin niya ang huling beses na umuwi siya. Habang naglalakad sila sa lobby, pinayuhan ni Hifred si Aster na huwag magpadala sa galit dahil ito ang pinakamasamang araw para magalit siya. Sumagot si Aster na magiging maayos ang kilos niya hanggat wala silang sinasabi o ginagawa na magiging dahilan para magalit siya. Sumang-ayon si Ifrit dito at sinabi kay Aster na yon din ang dahilan kung bakit sinasabi niyang ang taong kakaharapin nila ang problema. Habang sinasabi kung sino ang gusto nilang makita, lubos na nadala si Aster sa mga nasa training grounds. Napilitan si Hifred na tawagin ang pangalan niya para ibalik siya sa realidad. Pagdating sa pinto, kinailangan nilang isuko ang kanilang mga sandata. Pagpasok nila sa silid, sinalubong sila ng nakatatanda na nanukso kay Hifred sa hindi pag-uwi sa bahay sa loob ng 10 taon. Yumuko si Hifred sa matanda na tinawag niyang lolo sa tuhod, ang ika-6 na pinuno ng bahay. Sa wakas ay naintindihan ni Aster kung sino ang kumokontrol sa lahat mula sa anino, ang kanyang lolo sa tuhod, si Zenith Elhim. Naniniwala rin si Aster na ang iba pang kasama ay mga bigating tao na may malaking impluensya sa Elhim. Sa isang mabilis na tingin, napansin niyang may ilang tao mula sa Sword Dance Assembly na naroroon, ngunit nagulat siyang wala si Roderick. Nakikita ni Zenith ang pagkalito sa kanyang mukha, at sinabi sa kanya na wala doon si Roderick. Ibinunyag niya na si Roderick ang pinuno ng mga kabalyero na direktang nasa ilalim ng pamilya ng hari, na nangangahulugang wala siyang oras para sa lahat ng walang kwentang pagpupulong na ginagawa nila. Bilang kapalit, si Zenith at ang iba pang matatanda ang namamahala sa mga administratibong gawain. Naalala ni Aster na sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman nakita si Zenith, kaya wala siyang pakialam. Ngunit malinaw niyang nakikita ang impluensya nito, dahil nagagawa pa rin niyang tipunin ang napakaraming mahahalagang tao sa isang pagpupulong. Tinanong ni Hifred si Zenith kung bakit sila naroroon, at sumagot si Zenith na sigurado siyang alam na niya ang dahilan. Binanggit ni Zenith na narinig niyang gumawa ng eksena si Aster sa Sword Dance Festival. Agad nitong kinumpirma ang hinala ni Aster na ipinatawag sila dahil sa kanyang ginawa. Sinabi ni Hifred kay Zenith na dapat si Roderick na mismo ang umayos sa nangyari. Sinabi ng mga nakatatanda sa silid kay Hifred na ang ginawa ni Roderick ay isang palabas lamang para sa publiko at hindi nito binabago ang katotohanang nadungisan ang pangalan ng Elmhim. Idinagdag ng isa na ang pag-imbita kay Astor, na isang ampon mula sa hindi kilalang pinagmulan, sa pagtitipo ng pamilya ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Sinabi nila kay Hifred na magsasawalang kibo na sana sila kung nanatili siyang hindi nakakapinsala, ngunit nang ipakita niya ang kanyang pangil sa pangunahing pamilya, nagbago ang lahat. Binanggit ni Zenith na ang tamang gawin ay ipatapon si Aster, ngunit ipinaalam niya kay Hifred na mapaparusahan din siya. Sa sandaling iyon, tumayo si Aster para sigawan ang mga nakatatanda, sinasabing siya ang may gawa ng lahat at wala itong kinalaman sa kanyang ama. Nagsasalita si Aster nang lumingon siya sa gilid at nakitang hindi man lang umiimik ang kanyang ama. Huminto sa pagsasalita si Aster, iniisip kung ano ang problema sa kanya. Pinagalitan ng mga nakatatanda si Aster, sinasabing wala siyang disiplina dahil naglakas loob siyang sumabat sa usapan ng matatanda. Tumayo si Zenith at sinabi kay Aster na lahat ng nasa silid ay pasan ang bigat ng kanilang angkan sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, ibinunyag niya na ang mga kabalyero ay hindi isa dahil maraming iba pa ang nagmamasid mula sa anino, naghihintay ng pagkakataong agawin ang pinakamataas na pwesto. Binanggit ni Zenith na hindi nito isinasantabi ang mga nasa silid. Naglakad si Zenith palapit kay Astor, sinasabing kailangan nila ng patunay na hindi siya banta sa kanilang angkan. Pagkatapos ay bumunot si Zenith ng espada, na ibinigay niya kay Hifred. Ipinaalala niya sa kanya ang ginawa niya noong nabigo siyang protektahan ang hari, na nagdulot ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya.
Lumalabas na sa silid ding ito niya hinayaan si Roderick na putulin ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Zenith kay Hifred na gusto niyang ipakita ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ni Aster. Tiniyak ni Zenith kay Hifred na kung gagawin niya ito, malilimutan na ang usapin. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang sabihin ni Hifred na hindi siya interesado na kunin ang buhay ni Aster. Sinabi ni Hifred sa matanda na mas gugustuhin pa niyang kitilin ang sariling buhay kaysa patayin ang sarili niyang anak. Nagulat si Aster nang marinig ito, at sinabi ni Zenith kay Hifred na kailangan niyang mamatay dahil tumanggi siyang patayin si Aster. Sa katunayan, idineklara ni Zenith na ito na ang katapusan ng angkan ni Hifred dahil lahat, pati na ang kanyang mga anak, ay papatayin. Pagkatapos, malamig na tinanong ni Aster si Zenith kung ano ang kanyang kinatatakutan. Lumingon si Zenith na may pagkalito, at nagpatuloy si Aster sa pagsasabing sila ay isang grupo ng matatandang lalaki na nagsisiksikan sa takot na talagang kaawa-awa. Sinabi ni Aster kay Zenith na malaya nilang ipatapon siya kung takot silang babalik siya para tugisin sila. Pagkatapos, hinubad ni Aster ang kanyang damit para ipakita ang kanyang 7 pakpak at ipaalam sa grupo kung ano ang kanilang kakaharapin kung balak nilang galawin ang kanyang pamilya. Nagulat ang buong silid at sa kaloob-looban ni Aster, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ama dahil kahit sinabihang manahimik, hindi niya nagawa. Habang nagniningning ang mga crest sa kanyang likod, sinabi ni Aster sa silid na mas mabuting mag-isip sila ng 2 beses bago siya gawing kaaway. Ayaw maniwala ng mga nakatatanda at mga gwardiya sa kung ano ang nasa harap nila, at inakala pa nilang peke ito dahil ito ang unang beses na lumitaw ito sa katawan ng tao sa loob ng daan-daang taon. Sa malamig na boses, tinanong ni Zenith si Aster kung naiintindihan niya ang bigat ng markang dala niya, at tiniyak ni Aster na alam niya dahil narinig niyang mas nagugulat ang mga tao kapag mas marami ang pakpak. Ang Earl, na nanatili sa kanyang upuan, ay malakas na tumawa nang marinig ito, ngunit mabilis na humingi ng paumanhin bago sabihing ipagpatuloy nila ang kanilang pagpapanggap. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zenith kay Aster na ang crest ay isang organ na lumilikha ng kapangyarihang mahika na ipinagkaloob sa mga tao ng mga espiritu noong unang panahon. Nagamit ng mabuti ng mga tao ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagpapasa nito sa mga henerasyon, ngunit walang sinumang tao ang nakarating sa 7 pakpak maliban sa Spirit Clan, ang mga ninuno mismo ng mga crest. Tinanong ni Aster si Zenith kung ipinapahiwatig ba niyang miyembro siya ng Spirit Clan, at sinabi ni Zenith na may posibilidad kung totoo ngang tunay ang kanyang mga pakpak. Sumagot si Aster sa matanda na siya ay anak ni Hifred, at sa ngayon, wala siyang pakialam sa mga pangyayari sa kanyang kapanganakan. Sinabi ni Aster kay Zenith na ang gusto lang niyang malaman ay kung handa ba siyang maging kaaway niya o hindi. Binanggit ni Aster na maraming marangal na pamilya ang handang kumupop sa kanya kung sakaling mapatalsik siya sa Elmham. Ipinaalam ni Aster kay Zenith na magiging masama ito para sa kanya dahil takot na sila sa rebelyon, kaya mas mabuting panatilihin siya dahil siya ang simbolo ng 7 pakpak na nakahihigit kahit sa dakilang si Roderick. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Aster, at sa kaloob-looban niya, alam ni Aster kung paano laruin ang kanyang laro. Naalala niya ang sinabi ng matanda tungkol sa isang rebelyon, at hindi ito biro dahil may paparating talagang rebelyon. Ito ay isang malawakang digmaang sibil na lalamon sa buong bansa. At dahil alam na niya ang mangyayari, salamat sa kanyang nakaraang buhay, handa si Aster na malaman sa sandaling iyon kung sino ang kakampi o kaaway para mabuhay ang Viscount House. Sa wakas ay nangutya si Zenith at tinanong si Aster kung sa tingin niya ay ganoon siya kahalaga. Binanggit niya na walang anumang patunay na totoo ang 7 pakpak na taglay niya, at sinabi ni Aster na malaya siyang patayin siya kung hindi siya naniniwala. Gayunpaman, ipinaalam niya na mangangahulugan lamang ito ng digmaan sa pagitan niya at ng mga nakatatanda. Sa kaloob-looban niya, alam ni Aster na walang magiging problema para sa Elmham na patayin siya kung gugustuhin talaga nila, ngunit gusto niyang makita kung kakagatin nila ang pain o hindi. Pagkatapos, pumalakpak ang Earl, si Mace, at tumayo mula sa kanyang upuan. Sinasabi kay Zenith na mas mabuting magtakda sila ng pagsubok para kay Aster. Sinigawan ng mga nakatatanda si Mace, tinatanong kung ano ang gusto niyang sabihin, at tinanong sila ni Mace kung handa ba silang makita ang kapangyarihan ng 7 pakpak o hindi. Tinanong nila kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaalala niya na nasa pinakadakilang angkan ng mandirigma sila, na nangangahulugang mayroon sigurong ilang angkop na pagsubok sa estate. Nang makita ito, agad na nalaman ni Aster na si Mace ay isang kakampi. Nakakagulat na pumayag ang matanda sa mungkahi ni Mace, at sinabihan niya si Aster na sumunod dahil tungkulin niya bilang lolo na disiplinahin ang isang apong hindi marunong magpigil ng dila. Ilang sandali pa, nakarating sila sa lugar ng pagsubok, na medyo madilim. Ipinakita ni Zenith kay Aster ang isang daanan sa ilalim ng lupa na patungo sa mga daluyan ng tubig, na dating nagsisilbing evacuation shelter para sa mga emergency, ngunit ngayon ay may nakakulong na magic beast doon si Zenith. Sinabi ni Zenith kay Aster na simple lang ang pagsubok, at iyon ay ang talunin ang magic beast. Napabuntong hininga si Hifred sa pagkadismaya,
at ipinaalala niya kay Aster na sinabihan niya itong ilihim ang pagkakaroon ng 7 pakpak. Ngunit ipinaalam ni Aster sa kanyang ama na hindi niya maaaring itago ang isang bagay na napakatingkad ng tuluyan. Habang bumababa siya sa butas gamit ang lubid, sinabihan siya ni Hefford na huwag magpabaya. Nagtama ang mga mata ni Aster at ni Mace at nakikita niya ang interes sa mga mata nito habang bumababa siya sa daanan sa ilalim ng lupa. Pagdating sa ibaba, napansin ni Aster ang isang bagay na malamig at dito niya nakita ang ulo ni Dallas na nakahandusay sa lupa. Ikinagulat niya ito hanggang sa kanyang kaluluwa at ibinunyag ni Zenith na binigyan din niya si Dallas ng pagkakataong tubusin ang kanyang karangalan. Ngunit wala itong ginawa kundi umiyak hanggang sa huli na halos hindi makayang panoorin. Hinimok ni Zenith si Aster na huwag siyang bigin. At noon din, isang asul na mahiwagang halimaw ang lumitaw sa harap ni Aster, at umungol ito ng malakas na nagpaalam kay Aster na siya ay tunay na haharap sa isang seryosong pagsubok. Kahit na medyo nakakainis si Dallas, naawa pa rin si Aster sa kanya. Noon din, sumugod ang halimaw kay Aster, ngunit pinagpiraso niya ito sa isang ihip lang ng kanyang espada, na nagpatulala sa mga manonood. Isinalikop ni Aster ang kanyang espada, inamin na maaaring nakakatakot ang halimaw, ngunit mas nakakatakot ang kanyang kapatid na babae. Bigla may nangyaring kakaiba. At nang lumingon si Aster, napagtanto niyang buo na ulit ang halimaw na nangangahulugang isa itong undead. Sumigaw sa takot si Hefford, tinatanong si Zenith kung bakit may ganitong nakakatakot na halimaw na nasa basement ng estate. Ibinunyag naman ni Zenith na naakit ang mga undead sa amoy ng kamatayan, at inakala siguro nito na magkakaroon ito ng magandang buhay sa estate, kaya gumapang ito papunta sa basement. Dahil hindi mamamatay ang halimaw kahit tadtarin ito ng 1,000 beses, ipinahuli ito ni Zenith sa pag-aakalang ito ang perpektong kalaban para subukin ang lakas ng isang tao. Sabi ni Zenith dahil dito, hindi na sila nahihirapan sa pagtatapon ng mga bangkay. Nagpahayag ng takot ang isa sa mga elders, sinabing mahirap hulihin ang isang undead kahit para sa isang bihasang knight, ngunit malinaw na inuutusan ni Zenith si Aster na patayin ito. Tinanong nila si Zenith kung balak niyang panoorin na mamatay ang bata ng 7 pakpak. Ngunit sinabi ni Zenith na mangangahulugan lang ito na peke si Aster kung mamamatay nga siya sa halimaw. Idinagdag pa ni Zenith na kahit mamatay si Aster, magiging mas madali lang ang mga bagay para sa kanila dahil may mga paraan. Si Mace naman ay nag-aalala at umaasa siyang gagawin ni Aster ang lahat para hindi mamatay. Sa basement, ilang beses nang tinaga ni Aster ang halimaw, ngunit wala pa ring nangyayari. Ang kakayahang magpagaling ng halimaw ay napakalakas kumpara sa isang normal na undead. Bukod pa rito, ang isang undead ay patay na nangangahulugang para tuluyan itong mapatay. Kailangan itong sunugin gamit ang sikat ng araw o dalisayin ito gamit ang isang sandatang may banal na kapangyarihan. At kung hindi magawa ang alinman sa dalawa, ipinapayo na tumakas na lang dahil walang kwenta ang labanan ang isang undead. Gayunpaman, sa kaso ni Aster, alam niyang walang daan para umatras. Naisip niya na ang paggamit ng karaniwang paraan ay hindi angkop sa katotohanang taglay niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Nangangahulugan ito na kailangan niyang durugin ang undead gamit ang napakalakas na puwersa para ipakita sa kanila kung ano ang kanyang kaya. Nagpakawala si Aster ng isang malakas na atake na nagpatalon sa mga elders sa kanilang upuan dahil sa wakas ay makikita na nila ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Ang huling atake ni Aster ay nag-iwan ng alikabok na bumalot sa basement, kaya nagtataka ang mga manonood kung ano ang nangyayari. Nang mawala ang alikabok, buhay pa rin ang halimaw at bago pa makakilos si Aster, itinumba siya nito sa lupa. Tinawag ni Hefford ang kanyang pangalan sa takot, at pinigilan ni Mace si Hefford na subukang tumalon para iligtas si Aster. Tinanong ni Hefford ang Earl kung iminumungkahi ba niyang panoorin na lang ang kanyang anak na mamatay, ngunit sinabi ni Mace na kumalma siya at tingnan kung ano ang nangyayari. Nakikita ni Mace ang ngiti sa mukha ni Aster, at naniniwala siyang mayroon pa itong alas na hindi pa ginagamit. Habang nasa ibabaw niya ang halimaw, itinaas ni Aster ang kanyang espada at pinuno ito ng mana. Nagpakawala ng malakas na enerhiya sa katawan nito tulad ng ginawa ng kanyang ama sa gubat. Umubo ng dugo ang halimaw habang nasisira ang mga laman loob nito dahil sa pagsabog. Dahil ayaw mamatay ng halimaw, plano ni Aster na patuloy na ubusin ang puwersa ng buhay nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. Nagulat si Hefford nang makita ang ginagawa ni Aster dahil minsan niya lang itong ipinakita sa kanya, ngunit dinadala pa niya ito sa ibang antas. Dahil sa dami ng enerhiya na pinapakawalan ni Aster, nagsimulang yumanig ang buong lugar na parang guguho na. Gustong tumakas ng ilan sa mga elders sa takot, at tinawag nila si Zenith para sumama sa kanila. Ngunit si Zenith ay lubos na nakatuon sa kanyang pinapanood. Humanga si Zenith sa napakalakas na kapangyarihang nagmumula sa katawan ni Aster, at sa wakas ay naintindihan na niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na muli ang mga nagpapanik na elders nang tumigil na ang pagyanig. Nagmadali silang lumapit para tingnan kung ano ang nangyari, ngunit hindi gumalaw si Zenith ni Katiting, at nasaksihan niya ang lahat. Napagtanto niya na hinuli ni Aster ang undead sa isang ipo-ipo ng mahiwagang kapangyarihan at pinuksa ito.
Masasang-ayon lamang si Zenith na ito ay isang pagpapakita ng purong lakas sa kalidad at dami, na isang hindi kapani-paniwalang gawaing mahika, ngunit hindi maituturing na isang teknik. Dahil dito, nagtaka si Zenith kung ito ba talaga ang kapangyarihan ng pitong pakpak. Tinanong ni Zenith si Hayfried kung siya ba ang nagturo kay Aster sa ginawa nito, ngunit sumagot si Hayfried na hindi. Inamin niya na siya rin ay namamangha sa kung gaano kabilis lumalago ang kanyang anak sa bawat araw. Agad na tinanong ni Maze ang elder kung nasiyahan ba siya, at kung naniniwala siyang nakapasa si Aster sa pagsusulit. Sa isang seryosong mukha at ekspresyon, tinanong ni Zenith ang iba pa sa grupo kung mayroong tumututol, ngunit walang umimik. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maze na ipahayag kay Aster na nakapasa siya sa pagsubok at dapat na siyang bumalik agad sa ibabaw. Inasar sila ni Aster, itinuturo na nasira ang kadena na nagbaba sa kanya sa basement, kaya hinimok niya na may maghagis ng lubid para magamit niya. Kalaunan, nakipagkita si Aster kay Zenith sa kanyang opisina, at inalok siya ni Zenith ng pwesto sa paghalili bilang pinuno ng pamilya, ngunit tinanggihan ni Aster ang alok. Tinanong siya ni Zenith kung sigurado ba siyang ito ang gusto niya dahil sa sandaling palampasin niya ang pagkakataong ito, maaaring hindi na ito bumalik. Sinabi ni Aster sa matanda na wala siyang interes sa agawan sa pamilya, at bukod pa rito, ang kanyang presensya ay magdudulot lang ng gulo sa kanyang mga pinsan. Sinabi ni Aster kay Zenith na hindi siya nabibilang sa pangunahing estate, kundi sa manor ni Hayfried. Noon din, sinabi sa kanya ni Zenith na maaari siyang magpakumbaba hanggat gusto niya, ngunit hindi niya maitatago ang ambisyon na nakikita sa kanyang mga mata. Sabi ni Zenith, baka sa mukha niya na balak niyang ibaling ang kanyang galit sa Elmham sa katagalan, at ikinagulat ito ni Aster. Tinanong siya ni Zenith kung si Roderick ba ang habol niya, ngunit agad na naging depensibo ang ekspresyon ni Aster. Hinimok siya ng matanda na kumalma, tinitiyak sa kanya na wala siyang balak na alamin ang kanyang mga motibo sa ngayon. Tinanong siya ni Aster kung bakit, dahil naniniwala siyang ang mga rebelde ay kanyang mga kaaway. Ipinaalala sa kanya ni Zenith na ang bahay ay hindi isa, at si Roderick ay medyo problema. Walang problema kay Zenith na nandyan si Aster kung ang kanyang pag-iral ay magsisilbing hadlang kay Roderick. Gayunpaman, binalaan niya si Aster na huwag na muling magpakita ng pangil sa kanya dahil dito siya maaaring mamatay. Habang paalis si Aster sa silid, hindi niya maiwasang aminin na isang halimaw ang matanda. Sinalubong siya ni Hayfried sa pasilyo at tinanong siya kung ano ang sinabi ng matanda. Ibinunyag ni Aster na gusto siyang isama ng matanda sa pangunahing pamilya, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nagulat si Hayfried nang marinig ito, at maging si Maze na kasama niya ay sumang-ayon. Sinabi ni Maze kay Aster na mas maganda sana ang trato sa kanya kung opisyal siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng pangunahing pamilya. Tinanong naman ni Aster ang Earl kung bakit siya tinulungan kanina, ngunit nagkunwari si Maze na walang alam dito. Sabi ni Maze, gusto niya lang siyang paglaruan, at ipinaalala niya kay Aster na tunay na siyang naging master ng 7 pakpak sa pangalan. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakikita ni Aster ang mga elders na nakatitig sa kanya, at lahat sila ay may parehong intensyon na mapasailalim si Aster sa kanilang kontrol dahil bata pa siya. Sinabi ni Maze kay Aster na hindi niya ito maiiwasan dahil dadami lang ang mga magta-target sa kanya dahil napakalaki ng kahalagahan ng 7 pakpak. Tinanong ni Aster si Maze kung isa ba siya sa kanila, at sumagot si Maze na isa siyang direktor sa Knight Academy, kaya bahagi ng trabaho niya ang maghanap ng mga mahuhusay na kabataan. Itinuro ni Maze ang matandang blonde sa di kalayuan, sinasabihan si Aster na ganoon din ang lalaki. Habang papalayo si Maze, sinabi niya kay Aster na hihintayin niya siyang mag-enroll sa Knight Academy. Naguguluhang nanood si Aster dahil hindi niya masabi kung kakampi ba ang lalaki o hindi dahil masyado itong mailap. Tinapik ni Hayfried si Aster sa balikat at sinabing umuwi na sila dahil gusto niyang marinig ang lahat tungkol sa kanyang magandang ipinakita. Sumang-ayon si Aster at sinabing magwawala ang kanyang ina sa oras na makita niya ang lahat ng kanyang mga sugat. Samantala, nakatanggap si Roderick ng ulat na ang kanyang anak na si Dallas ay namatay sa pagsubok na ipinataw ni Zenith. Dahil nakatakda ring sumalang si Aster, tinanong ni Roderick ang mensahero kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ipinaalam ng lalaki kay Roderick ang tungkol sa pagkakaroon ng 7 pakpak, ngunit hindi lubos na nagulat si Roderick. Sa madaling salita, matagal na nilang pinapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa bahay, ngunit sa puntong ito, naniniwala siyang maaaring gumuho na ito. Iminungkahi ng lalaki na gumawa sila ng aksyon, ngunit sinabi ni Roderick na huwag gumawa ng anuman dahil hindi pa ito banta. Bukod pa rito, sa tingin niya ay walang dahilan para magmadali dahil mapapasa kanya rin ang 7 pakpak. Gayunpaman, hanggang sa panahong iyon, hahayaan niya si Aster na malayang paglaruan ito dahil gusto niyang panoorin kung paano maghirap pansamantala si Aster, na nakataka sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Makalipas ang 4 na taon, nagtungo si Aster sa Knight Academy, at tinawag ng opisyal ang mga aplikante upang magtipon. Habang pinupunan ng lahat ang mga porma, napansin nilang dumaan si Aster, at agad na nabaling sa kanya ang kanilang atensyon dahil medyo sumikat na siya. Lumakad si Aster sa mesa para irehistro ang kanyang pangalan,
at sinabi sa kanya ng opisyal na kailangan niyang ipakita ang kanyang wing crest dahil hindi nila maaaring payagan ang sinumang walang mahika dahil ayaw nilang may magpanggap. Bigla, binasa ng opisyal ang pangalan ni Aster at nagulat siya sa kanyang apelyido na Elmham. Ngumiti si Aster sa kanya, nagtatanong kung kailangan pa ba niyang ipakita ang kanyang crest dahil ito ay nasa isang lugar na medyo mahirap abutin. Sa isang ngisi sa kanyang mukha, tinanong niya ang opisyal kung sapat na ba ang kanyang mukha para makapasok siya. Kalaunan, habang abala si Aster, isang basagulerong blonde na nagngangalang Smites ang nagsimulang tumawag sa kanya. Sinabi niya kay Aster na hindi pa niya ito nakikita sa mga aplikante noon habang tinatanong si Aster kung nagkamali ba siya ng pinuntahan. Sinabi ni Smites kay Aster na ang eksaminasyon ay para sa pinakamagagaling at nilagpasan lang siya ni Aster na sinasabing walang problema kung ganoon. Sinigawan ni Smites si Aster, sinasabing lahat sa bulwagan ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay at paulit-ulit na bumabalik para kumuha ng eksaminasyon. Kinutya niya si Aster, sinasabing naglalakad-lakad lang ito na may dalang espadang pambata na nangangarap ng landas ng mga piling tao. Nagpatuloy si Smites sa pagsasabing hindi para sa mga taong tulad ni Aster ang eksaminasyon at kaswal niyang sinabing umalis na ito kung namamasyal lang. Samantala, hindi nagulat ang ibang mga aplikante dito dahil ganito ang trato ni Smites sa mga baguhan taon-taon. Bukod pa rito, hindi sila makapaniwala na sineseryoso niyang kinakalaban si Aster ng 7 pakpak. Walang kamalay-malay si Smites kung sino si Aster, at noon din, lumitaw si Grian at ang kanyang mga alipors. Binati ni Grian si Aster, ang kanyang pinsan, at sinabing matagal-tagal na rin. Nakiramay si Aster tungkol kay Dallas, ngunit sinabi ni Grian kay Aster na huwag siyang mag-alala kay Dallas dahil isa itong kahihiyan na kailangan ng mamatay. Sa katunayan, gumaan ang loob niya at natutuwa siyang wala na si Dallas dahil palagi itong nagmamayabang dahil lang mas matanda ito ng 1 taon. Pagkatapos ay sinabi ni Grian kay Aster na huwag maliitin ang mga taga-pangunahing pamilya kahit pa mayroon siyang 7 pakpak na maipagmamalaki dahil walang sinuman sa akademya ang magpoprotekta sa kanya. Pagkasabi nito, umalis na si Grian at ang kanyang mga kasama, ngunit humangalang ang mga kandidato na mayroong 2 miyembro ng pamilya Elmham na nangangahulugang magandang taon ito. Sa puntong ito napagtanto ni Smites na lagot siya at mabilis siyang lumapit kay Aster na nagpapanggap na mabait. Ginantihan ni Astor ang kilos habang nakangiti kay Smites, sinasabi sa kanya na maaari siyang tawagin sa kanyang pangalan. Hindi nagtagal, nag-report sila sa unang lugar ng pagsusulit, at ang opisyal na namamahala sa pagsusulit ay tinanggap silang lahat. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga Royal Knight ay iba sa mga lokal na knight na nagkakalat sa mga probinsya. Nagpatuloy siya sa pagsasabing pinoprotektahan nila ang hari, at sila ay mga pinarangalang espada na itinaya ang kanilang buhay para sa hari, na nangangahulugang hindi nila kailangan ng mga taong walang silbi. Sinabi niya sa kanila na ituring ang pagsusulit sa araw na iyon bilang isang larangan ng digmaan, at inaasahang ipapakita nila ang kanilang tunay na halaga ng buong puso. Sa kaloob-looban, hindi makapaniwala si Aster sa mga kalokohang sinasabi ng lalaki, pero wala siyang pakialam dahil sa wakas ay nakabalik na siya sa akademya. Noong wala pa siyang pakpak, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong tumayo kung nasaan siya ngayon. Sa madaling salita, sa kabila ng puntong iyon ay isang mundo ng malalakas na hindi niya kailanman naabot, at ang taong nasa tuktok ay si Roderick. Hinimok ni Aster si Roderick na hintayin siya dahil malapit na niya itong maabutan. Gayunpaman, para magawa ito, kailangan muna niyang malampasan ang selection exam, at sa sandaling iyon, idineklara ng opisyal na bukas na ang pagsusulit. Bigla na lang, bumagsak sa lupa ang isa sa mga aplikante na may palaso na tumusok sa kanyang ulo. Agad nitong ipinaalam sa mga aplikante na hindi biro ang pagsusulit, at isiniwalat ng mga opisyal na ang pagsusulit ay tinatawag na pagsubok ng torite. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga mananatiling nakatayo sa huli ang siyang magwawagi. Sa isang iglap, bumuhos ang napakaraming palaso sa mga aplikanteng nakatayo sa bulwagan. Nagpanik ang ilang aplikante at sinubukang tumakbo, ngunit inaabutan pa rin sila ng palaso. Ang ibang aplikante naman ay bumuo ng grupo upang protektahan ang kanilang sarili, at sila ang mga dating aplikante na sanay na sa sistema. Gayunpaman, kahit na ganito, ang survival rate ay nasa 30% pa rin, at naniniwala siyang malapit ng maabot ng kanilang paraan ng pagbuo ng bilog ang limitasyon nito. Sa madaling salita, ang inaasahan nilang makita ay ang napakalakas na kapangyarihan na tanging isang taong may wing crest lamang ang makakamit. Bigla, napansin ng ilang aplikante na hindi gumagalaw si Aster, at naniniwala silang isa siyang tanga na natigilan sa takot. Iniisip din ni Grian na katapusan na ni Aster, ngunit sa sandaling may mga palasong lumipad patungo sa kanya, madaling tinaboy ni Aster ang lahat ng ito. Natulala ang mga aplikante nang makita nilang gumawa si Aster ng ipo-ipo gamit ang kanyang mahika para lang itaboy ang mga palaso. Ipinagpatuloy ito ni Aster, kaya't nagsimulang magtanong ang ibang aplikante kung anong uri siya ng halimaw dahil walang kahit isang palaso ang umaabot sa kanya.
Maging ang opisyal ay humanga dahil minamanipula ni Aster ang kanyang mana para magmukhang nasa gitna siya ng isang bagyo. Di nagtagal, tumigil ang ulan ng mga palaso, at nagulat ang opisyal na mas maraming tao ang nakaligtas kaysa sa kanyang inaasahan. Pinuri ng opisyal ang mga nakaligtas, sinasabing nalampasan nila ang unang pagsubok, hindi tulad ng mga bangkay na nakakalat sa paligid nila. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na walang oras para magpahinga dahil gagabayan niya sila sa susunod na lugar ng pagsubok. Napabuntong hininga si Smite sa pagkadismaya, sinasabi kung paanong ang opisyal ay direktang ipinadala mula sa impyerno. Nagulat si Aster na pagod na si Smites sa mga palaso pa lang na ibinato sa kanila. Si Smites naman, hindi makapaniwala na si Aster ay parang walang anumang nangyari. Maging ang opisyal ay humanga na walang bakas ng pagod kay Aster, kahit na gumamit siya ng napakaraming mana, at ito'y nagpapatunay lamang sa kapangyarihan ng 7 pakpak. Ngunit interesado siyang makita kung ano ang magiging kapalaran ni Aster sa susunod na pagsubok. Si Grian naman, ay galit na galit dahil nakaligtas ang kanyang pinsan, at naaalala niya ang utos mula sa isang tao na nagsabi sa kanya na gawin ang lahat para mapigilan si Aster na maging Royal Knight para sa kinabukasan ng Elmhim. Pagdating sa susunod na lugar ng pagsubok, sinabi ng opisyal na ipagpapalit nila ang kanilang mga espada para sa magkakatulad na espada upang masiguro ang pagiging patas. Nalilito si Smite sa buong pangyayari, at tinanong siya ni Aster kung iba ba dati, at sinabi ni Smites na hindi nila kailanman pinroblema ang kanilang mga espada. Iminungkahi ni Smites na baka nag-iingat sila dahil sa kakaibang espada ni Aster. Biglang dumating si Grian na tinutukso si Aster, sinasabing mukhang nakahanap siya ng alalay para sa sarili na si Smites. Nagalit si Smites nang marinig ito, ngunit mabilis siyang tinakot ni Grian sa pamamagitan ng pagbulong sa kanyang tainga, sinasabing matututo siya ng masakit na leksyon kung sa maling tao siya magpapakabait. Nanginginig sa takot si Smites, at sinubukan niyang bawiin ni Grian ang sinabi nito, ngunit hindi siya pinansin ni Grian. Umabot pa sa puntong sinabi ni Smites kay Grian na wala siyang kinalaman kay Aster. Tumingin si Aster sa paligid at napagtanto niyang nasa isang mapanganib na kapaligiran siya. Biglang dumating ang opisyal para ipaliwanag sa kanila ang mga patakaran. Sinabi niya sa kanila na ang pangalawang pagsubok ay isang siege battle, at hahatiin sila sa 3 koponan upang maglaban para sa kontrol sa kampo ng bawat isa sa loob ng kagubatan. Binanggit niya na ang isang kampo ay itinuturing na nasakop kapag ang watawat ng isang koponan ay itinaas sa tagdan nito. Ipinaliwanag niya na ang koponang sumasakop sa 2 o higit pang kampo sa oras na tumunog ang kampana sa gabi ang siyang magiging panalo. Gayunpaman, ipinagbabawal ang anumang aksyon na magiging sanhi ng hindi paggamit ng watawat, tulad ng pagsira o pagkumpiska nito. Bukod dito, wala nang ibang ipinagbabawal na aksyon, at malaya nilang gamitin ang mga espadang ibinigay sa kanila dahil maaari pa nilang patayin ang kanilang mga kaaway gamit ang mga ito. Pagkatapos sabihin ang mga patakaran, sinabi ng mga opisyal na oras na para ianunsyo ang mga miyembro ng koponan na makakasama nila sa mga pagsubok. Di nagtagal, umakyat sa himpapawid ang signal na usok, at ito ay senyales na nagsimula na ang pagsubok. Sa madaling salita, mayroong 3 watawat bawat koponan, at kailangan nilang makuha ang hindi bababa sa 2 kampo, kasama na ang sa kanila. Sinabi ni Smites kay Aster na nangangahulugan lamang ito na sa 3 koponan, iisa lang ang magwawagi. Kinumpirma ito ni Aster at tinanong si Smites kung mayroon siyang ipinag-aalala, at sinabi ng ibang miyembro ng koponan na nangangahulugan itong kailangan nilang labanan ang Elmhim. Agad na napagtanto ni Aster na magkakagulo na. Binanggit ni Smites na takot sila sa ganti ng Elmhim dahil ang kanilang kalaban ay si Grian, ang batang amo ng pangunahing pamilya Elmhim. Sinabi ni Smites kay Aster na isipin ang isang sitwasyon kung saan itinututok nila ang isang espada kay Grian sa panahon ng pagsubok. Natatakot si Smites na maaaring maging masama ang epekto nito at maaari pang maging sanhi ng paglipol sa kanilang buong pamilya. Ipinaalam ni Smites kay Aster na takot silang lahat na kalabanin ang Elmhim. Tinapos ito ni Smites sa pagsasabi kay Aster na laging may susunod na pagsubok, kaya mas mabuting maghintay na lang sila kaysa isugal ang kanilang buhay. Sa huli, naiwan si Aster na mag-isang lumaban sa isang labanan ng koponan. Gayunpaman, naiintindihan niya ang takot ni Smites at ng iba pa dahil talagang nakakatakot ang Elmhim. Sila ay isang pamilya ng mga tirano na hindi maaaring suwayin. Sa mga pagsubok, si Grian ang simbolo ng takot na yon. Kahit na naniniwala ang kanyang mga kasamahan na hindi niya ito maiintindihan, katulad lang din siya nila sa pananaw ng isang tagalabas. Habang nagpapatuloy siya patungo sa pinakamalapit na watawat, napansin niyang tahimik ang lahat, kaya't napaisip siya kung wala pa bang nagsisimulang maglaban. Maaaring nag-iingat sila o may iba pang nangyayari. Bigla, nakita niya ang lalaking may dilaw na watawat, at ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkagulat na dumating na si Aster tulad ng hinulaan ng taong pinag-uusapan. Nagtataka si Aster kung ano ang sinasabi ng lalaki, at bukod pa rito, napansin niyang ibinaba nito ang watawat ng sarili niyang kampo. Pagkatapos ay inihagis ng lalaki ang kanyang dilaw na watawat sa hangin, at bigla, ang pulang watawat,
na simbolo ng koponan ni Grion, ay lumitaw sa di kalayuan. Bigla, napagtanto ni Astor na ang koponan ng pulang watawat at ang koponan ng dilaw na watawat ay nagtutulungan upang talunin siya, na pinamumunuan ni Grion.